Trisha POV. Nandito kami ngayon ni Anton at ng family niya sa resort. Hindi ko alam kung kaninong resort ito. Marami ring tao rito na nagbabakasyon din. Pagdating namin sa kubo ni Anton, ay pupunta na sana ako sa magiging kwarto ko, pero nakita ko ay isang kwarto lang dahil ang isang pinto ay banyo. Lumapit ako sa kanya. Saan ang magiging kwarto ko? Tanong ko sa kanya. In my room. Simpleng sagot niya. What? Bakit sa kwarto niya? Bakit sa kwarto mo? Wala na bang ibang kwarto? Tak ang tanong ko. Ngumiti siya. Wala na. And beside, we're married. Anong problema roon? Sabi niya habang nakangiti. No. Simula nang may nangyari sa kwarto ko, ayaw ko nang makasama ang lalaking to. Aba, ang bata ko pa. Pero, naknang tokwa naman oh. No buts, iisang kwarto tayo, seryoso niyang sabi habang nakatingin sa akin. Wala na akong nagawa kaya pumasok na ako sa kwarto ko, kwarto namin. Siya na lang lagi ang nasusunod. Pagpasok ko sa kwarto ay namangha ako. Kasi kahit kubo lang siya maganda sa loob. Kompleto sa gamit at may flat screen TV din sa kwarto, at may sariling banyo. Ang ganda. Nagbihis na ako ng uniform ko, pinalitan ko ng pangbahay na damit. At lumabas na ng kwarto. Nakita ko si Anton na nakaupo sa sofa. Bigla siyang napatingin sa akin nang lumabas ako ng kwarto. Hindi ko siya pinansin at inirapan ko lang siya. Let's eat dinner. Hinihintay na tayo ni na mommy, sabi niya sa akin. Naglakad na ako palabas ng kubo. Habang siya ay nakasunod lang sa likod ko. Ramdam ko na parang ang lapit niya sa akin. Ano ba tong nararamdaman ko? Ayaw kong lingunin siya. Nagulat ako nang may biglang humawak sa kamay ko. Tiningnan ko si Anton na nakatingin lang sa daan, habang hawak-hawak ang kaliwang kamay ko. Bakit ganito ang nararamdaman ko sa tuwing hinahawakan ako ni Anton? Hindi ko maintindihan. Pagdating namin sa isang cottage ay naroon na ang mga magulang ni Anton. Kukunin ko na sana ang kamay ko kay Anton, pero lalo lang humigpit ang paghawak niya. Tiningnan ko siya, nakita kong nakatingin siya sa akin. What? Tanong niya. Yung kamay ko, sagot ko sabay tingin sa kamay ko na hawak niya pa rin. Hawak ko, pilosopo niyang sagot. Napaka talaga. Hinayaan ko na lang ang kamay ko na hawak-hawak niya. Umupo na ako sa bakanteng upuan, at katabi ko pa rin si Anton. Hindi niya pa rin binibitawan ang kamay ko, kinikilig ako. Hindi ko mapigilan. Pagkatapos ng hapunan namin, ay bumalik na kami sa kubo namin ni Anton. Pagdating sa kubo ay dumiretso agad ako sa kwarto namin. Humiga na ako sa kama, at akmang ipipikit ko na ang mga mata ko nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Hindi ko na pinansin kung sino yun. Alam ko namang si Anton yun. Narinig ko ang mga yapak niya papunta sa kabilang side ng kama. Naramdaman kong humiga na siya. Nakatalikod ako sa kanya, kaya hindi ko siya nakikita. Gising ka pa ba? Biglang tanong niya. Hindi ko alam kung sasagot ba ako o magtutulog-tulugan na lang. Bumibilis kasi ang tibok ng puso ko, kapag malapit siya sa akin. Hey, I know you're awake, ulit niya. Nagulat ako nang may labing humahalik sa leeg ko. At dahil doon ay biglang tumaas ang mga balahibo ko sa katawan. Ngayon ko na ba isusuko ang pinakaiingatan ko? Huwag naman sana. 16 pa lang ako, I'm turning 17 sa susunod na buwan. Nagulat ako nang bigla niya akong yakapin. Anong gagawin ko? I love you, mahina niyang sabi. Grabe na puso to, ang lakas ng tibok. Are you mad? Tanong niya sabay halik sa labi ko. Paano ako makakasagot niyan, kung nilamon niya na ang labi ko? Nang humiwalay ang mga labi namin, ay bumaba ang labi niya sa leeg ko. Hinahalikan niya at nagulat ako nang bigla niyang sipsipin at kagatin, ina naman ang sakit. Siguradong magmamarka bukas yan. Naramdaman ko na parang may tumutusok sa puson ko. Teka, ano yun? Ang tigas kasi, wag niyong sabihin na ano niya yun. OMG! Nagulat ako nang wala na akong saplot pang itaas. Nakakahiya. Bigla kong tinakpan ng kamay ko ang aking hinaharap. Siguradong ang pula ko na. That's mine, sweetheart. Paus niyang sabi sabay kuha ng kamay ko. Napaigtad ako nang halikan niya ang kaliwang hinaharap ko, habang ang isang kamay niya ay nakahawak sa isa pa. Nagulat ako nang may narinig akong tunog ng cellphone. May tumatawag sa phone ni Anton.
Yung phone mo, nauutol kong sabi sa kanya. Hindi pa rin siya umaalis sa tabi ko. Habang ang phone niya ay patuloy pa rin sa pagtunog. Anton, sagutin mo muna, utos ko sa kanya. Agad naman siyang umalis sa tabi ko, at inabot ang phone niya. Narinig kong napamura pa siya. Ako naman ay namumula dahil sa ginawa namin. Ina naman, bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko kapag hahalikan niya ako? Bumangon ako at pinulot ang damit ko sa sahig, at pumunta ng banyo. Muntikan na ako roon. Mabuti na lang talaga may tumawag. Kapag nalaman ko kung sino ang tumawag pa, pasalamatan ko talaga siya. Grabe, hindi ko akalain na bibigay ako kay Anton. Ang bata ko pa para roon. Muntikan ko nang ibigay ang bataan ko. Sabi nila masakit daw yun kapag first time. Ano ba yung pinag-iisip ko? Ang dumi na ng utak ko. Bahala na nga. Gusto ko nang matulog. Anton, TOV. Langya talaga. Nabitin ako roon. Ang sakit sa puson, promise. Nakakairita na Brian kasi. Tumawag pa para lang ipaalam na pupunta sila bukas dito sa resort. Mahaba-haba rin ang pag-uusap namin ni Brian. Kaya pagpasok ko sa kwarto ay tulog na si Trisha. Hindi ko talaga mapigilan na halikan siya. Galit kaya siya sa ginawa ko. Alam kong bata pa siya para roon. Pero mahal ko siya. Humiga na ako sa tabi niya at ipinikit ang aking mga mata. Kinaumagahan, pagkagising ko ay wala na si Trisha sa tabi ko. Baka lumabas na. Pumangon na ako at pumunta sa banyo para magayos. Pagkatapos ay lumabas na rin ako ng kwarto. Nakita ko si Trisha na nakaupo sa sofa, habang busy sa pagkain ng suman. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. Napatingin siya bigla sa akin at bumalik din sa pagkain. Nakita ko na ang pula ng pisngi niya. Siguro nahihiya siya sa ginawa namin kagabi. Tinitingnan ko lang siya habang kumakain. Nakita ko na napakagat siya sa pang-ibabang labi niya. Ang sarap halikan ng labi niya. Gusto mo? Tanong niya bigla sa akin. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Nag-slice siya ng suman gamit ang kutsara sa pinggan niya, at akmang isusubo sa akin nang bigla ko siyang halikan sa labi. Mabilis lang nahalik, dahil baka kung saan pa mapunta kapag tumagal. Nakita kong napalaki ang mga mata niya sa ginawa ko. Dinilaan ko pa ang bibig ko at nagsalita. Masarap pala ang suman, pilosopo kong sabi sa kanya. Halatang tulala pa rin siya. Hinalikan ko siya ulit ng mabilis lang, at dahil doon parang natauhan siya. Bakit mo ako hinalikan? Akala ko ba gusto mo ng suman? Nauutol niyang tanong. Busog nga ako eh. Sarcastic kong sagot. Tak ang tanong niya. Kahit kailan talaga ang slow niya. Nilapit ko na lang ang mukha ko sa kanya at hinalikan siya, hindi ko talaga mapigilan na halikan siya. Hey lovebirds! Napahinto kami sa paghahalikan sa narinig namin. Nilingon ko si Brian na nasa pinto kasama si Preston, ina naman, kahit kailan talaga paipal ang dalawang ta. Si Trisha naman ay napasubsob sa dibdib ko dahil sa hiya. Tiningnan ko sila ng masama. Sorry pare, hindi namin alam na ganito kaaga kayo gagawa ng bulilit, nakangiting sabi ni Brian. Oo nga pre, ninong kami ha, singit naman ni Preston. Bakit kayo nandito? Asar kong tanong sa kanila. Magbabakasyon din pare. Bakit ayaw mo kaming kasama? Parang walang pinagsamahan ah. Nagtatampong sabi ni Brian. Aasa rin lang ako ng mga to. Umalis na nga kayo. Maghanap kayo ng kubo nyo. Pagtatiboy ko sa kanila. Sige, pare alis na kami. Ang sama mo, bye, Trisha pasensya sa istorbo. Sabi ni Brian at umalis na sila. Siguradong inimbitahan na naman sila ni Mommy, na sumama sa bakasyon namin. Para na rin kasing mga anak ni Mommy ang dalawang yun. Pasok lang ako sa kwarto. Biglang sabi ni Trisha at tumayo, at naglakad papuntang kwarto. Ako naman ay lumabas ng kubo, at hinanap sina Brian at Preston. Mga ilang minuto na paghahanap ko sa kubo ng dalawa, ay sa wakas nahanap ko rin. Pare, kumusta kayo ni Trisha? Tanong ni Preston. Narito kami ngayon sa kubo nila. We're fine. Sagot ko. Hinanap ka sa akin kanina ni Paula, biglang sabi ni Preston. Anong sinabi mo sa kanya? Tanong ko sa kanya. Bakit ba ayaw ako tigilan ni Paula? Tapos na kami. Tapos babalik siya kung kailan may mahal na akong iba. Sinabi kong nagbakasyon ka, pero hindi ko sinabi kung saan, sagot ni Preston. Mabuti naman. Good. Mahal mo pa ba siya?
Tanong naman ni Brian. Hindi na. Si Trisha na ang mahal ko, sagot ko. Paano kung may binabalak si Paula na agawin ka kay Trisha? Tanong ni Brian. Hindi ako papayag na mangyari yun. Ayaw kong saktan si Trisha, lalo na ngayong mahal niya na ako. Hindi mangyayari yun. Sagot ko. Nagkibit balikat lang sila, nang hapon ay naisipan kong maglakad sa gilid ng dagat. Nakaka-boring kasi manood ng TV maghapon. Naalala ko tuloy ang nangyari kaninang umaga. Nakakahiya kina Brian at Preston ang ginawa namin ni Anton. Nahuli kaming naghahalikan. Pulang-pula ako kanina. Hi, rinig kong bati sa akin mula sa likod ko. Lumingon ako at nakita ko si Brian na nakangiti sa akin. Ngumiti rin ako sa kanya. Hello, Brian right? Tanong ko. Tumango siya. Yeah, the one and only Anton handsome best friend. Mayabang niyang sagot. Gwapo naman kasi siya, pero mas gwapo pa rin si Anton sa dalawa. Mayabang ka pala no? Nakangiti kong tanong. Ngayon ay naglalakad kami sa gilid ng dagat. Kahit anumang binabalak ni Paula, ay si Trisha pa rin ang mahal ko at hindi na magbabago yun. Trisha POV. Hindi naman. Totoo naman kasi napogi ako, pagmamayabang pa niya. Hindi na ako sumagot kasi puro lang kay abangan ang alam. Nga pala bakit mag-isa ka lang na naglalakad dito? Tanong niya. Nakaka-boring kasi sa kubo. Kaya napagpasyahan kong maglakad-lakad dito. Tulog kasi si Anton. Paliwanag ko sa kanya. Ganun ba? You're beautiful. Seryoso niyang sabi habang nakatingin sakin. Thank you. Nahihiyang sabi ko, habang nakangiti. Sayang nga eh. Naunahan ako ni Anton, sabi pa niya. Anong ibig niyang sabihin? Bakit kayo magkasama? Nagulat ako nang may nagsalita sa likuran namin. Bigla kaming napalingon at nakita namin si Anton na nakakunot ang noo. Lumapit siya sa amin at hinigit ako sa braso. Chill lang pare. Sinasamahan ko lang si Trisha. Paliwanag ni Brian. Nakita ko naman na biglang lumiwanag ang mukha niya sa sinabi ni Brian. Sige pare, mauna na ako. Bye Trisha, see you around. Paalam niya at naglakad na. Hinarap ko naman si Anton, at pilit na tinatanggal ang kamay niya sa braso ko. Ano na naman ha? Naiinis kong tanong. Bakit ka umalis mag-isa? Simpleng tanong niya, hindi na naman sinagot ang tanong ko. Pake mo ba kung aalis ako mag-isa? Kailangan ko pa bang magpaalam sa'yo? Inis ko tanong sa kanya. Yes, because I'm your husband. Nagtitimping sagot niya. Nakita ko sa mga mata niya ang galit. Bigla akong natakot kaya hindi na lang ako nagsalita pa. Let's go, sabi niya at hinela ako papunta sa kubo namin. Nagising ako sa ingay na naririnig ko sa labas ng kwarto. May nagtatawanan na babae at lalaki. Teka, babae. Paanong may babae sa kubo namin ni Anton? At teka, kilala ko ang boses na yun. Hindi imposible na pupunta sila rito. Dali-dali akong bumangon at nagayos. Paglabas ko ng kwarto, ay nakita ko ang dalawa kong best friends na nagtatawanan, habang nakaupo sa sofa. What the? Bakit sila narito? Best friend, na-miss kita. Sigaw ni Alice sabay takbo papunta sa akin at niyakap ako. Ganun din ang ginawa ni Jana. Hoy bruha, bakit hindi mo sinabi na maaga kang nagbakasyon ha? Alam mo bang nag-aalala ang beauty ko sa'yo, sabi ni Alice. Kahit kailan talaga ang ingay nito. Teka nga, paano nyo nalaman na nandito ako? Ang tanong ko sa kanila. Nagkatinginan silang dalawa at tumingin sa akin. Sino pa ba? E di si Fafa Anton. Tinawagan namin siya, at sinabi niyang nagbakasyon kayo rito. At pinayagan niya rin kami na pumunta rito. O di ba ang bait ni Fafa Anton, pagpapaliwanag ni Alice. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay umupo kami sa sofa at nagkwentuhan. Okay na yung narito ang dalawa, para may kasama naman ako. Pagsapit ng gabi ay napagpasyahan namin na mag-bonfire, kaya narito kami ngayon nakapaikot sa apoy at naka-Indian seat. Katabi ko si Anton sa right side, at sa left side ko naman ay si Brian. Nakita ko na nakakunot ang noo ni Anton na para bang gustong manuntok. Laging beast mode. Hinayaan ko na lang siya. Maya-maya ay dumating si Preston na may dalang bote na walang laman. Umupo siya sa tabi ni Anton at ni Alice. At abat si Alice todo kilig naman. Okay, let's have a game, pagsisimula ni Preston habang hawak-hawak ang bote. Anong laro? Tanong ni Brian.
Truth or dare? Nakangiting sagot ni Preston. Game ako dyan, Fafa Preston. Ang pogi mo talaga. Sagot naman ni Alice sabay yakap kay Preston. Bigla siyang tinulak ni Preston, kaya napabitaw siya sa pagyakap. Tumawa na lang ako sa pinanggagawa ni Alice. Game. Ako muna ang magpapaikot ng bote. Sabi ni Preston at pinaikot na ang bote. Sana huwag ako. Dahan daw ang tumigil ang bote at nakatutok kay Alice. Si Alice naman todo kilig pa rin. Truth or dare? Tanong ni Preston. Dare, kinikilig na sagot niya. Ngumiti ng nakakaloko si Preston at nagsalita. Halikan mo sa pisngi si Trisha. Utos niya kay Alice. Si Alice naman ay nawala ang ngiti. At napalitan ng pangdidiri. Kukutusan ko talaga ang baklang ta. Alam ko nandidiri yan humulik sa mga babae. What? Ew, pwede bang lalaki na lang? Nagmamakaawang sabi niya kay Preston. Hindi pwede, sagot ni Preston. Tumayo na si Alice at pumunta sa akin. Pero bago siya humulik sa pisngi ko ay nagsalita si Anton. Pwede bang si Jana na lang ang ikis niya? Inis na sabi ni Anton. Nagseselos ba siya? Hindi pwede pare, isa lang naman eh. Pamimilit ni Preston. Antong hininga si Anton. Fine, mabilis lang. Sagot niya. Lumapit sa akin si Alice, at mabilis na hinalikan ako sa pisngi, at bumalik na siya sa tabi ni Preston. Napansin ko ang tahimik ni Jana. Hindi siya tumatawa. Hayaan ko na nga baka pagod lang siya. Pinaikot na ulit ni Preston ang bote at dahan daw ang huminto kay Anton. Muntik na ako roon. Katabi ko di ba si Anton? Truth or dare? Tanong ni Preston. Truth. Simpleng sagot niya. Okay, gaano mo kamahal si Trisha? Nagulat ako sa tanong ni Preston kay Anton. Naghihintay kami ng magiging sagot niya. More than in my life. Yung tipong okay lang na ako ang masaktan wag lang siya. And I will make her my queen. And no matter what happen, I'll protect her. Sabi niya habang nakatingin sa akin. What the? Kinikilig ako. Oh, ang sweet naman. Kinikilig na sabi ni Alice. Tumawa lang kami. Pinaikot ulit ni Preston ang bote, at dahan daw ang huminto sa kanya. Tumawa kami ulit dahil sa mukha niya. Truth or dare? Tanong ni Alice. Truth. Sagot niya. Sumingit ako at ako na ang nagtanong kay Preston. May seneryoso ka na bang babae? Tanong ko sa kanya. Biglang nagseryoso ang mukha niya sa tanong ko. Yes meron. The one and only girl in my life. Kaso nakipag-break siya sa akin, kasi pupunta raw siya ng Korea. At dahil sa kanya kaya ako naging womanizer. Hindi ko alam kung mahal niya pa ako. Pero, ako, mahal ko pa siya. Sabi niya. Nakita ko na nakatingin siya kay Jana, habang sinasabi niya yun. May nakaraan ba ang dalawang ta? Halata eh. Excuse me. Nagulat kami sa pag-walk out ni Jana. Confirm. May tinatago talaga ang kaibigan ko sa akin. May nakaraan talaga sila ni Preston. Nagkatinginan na lang kaming lahat. Napagpasyahan na namin na matulog na lang. Kaya pumunta na kami sa kanya-kanya naming kubo. Hindi ko talaga alam na may something pala kina Preston at Jana. Tatanungin ko na lang si Jana.